Ako po si Rafael Ramos Gosum Jr. Ako po ito pa may-ari ng Artistico Gallery Art Workshop. Ay, ito yung naka-exhibit po nito mga litrato po ito ni Ninoy noong 1983. Tapos nasundan ito po kay Cory Aquino noong 2009. Bali ngayon ito, homage to Ninoy Aquino. Bali kay Ninoy, nung kinunang ko po yan, 1983, mga 1,000 nakuha po ito wala, kuha lang ako ng kuha. Na-expire ko. Tapos ako nag-print black and white. Original pa rin po yung litrato po na yan hanggang ngayon. Walang duplicate po yan. Ito naman sumunod nung people power, nag-people power ito, nawalan kami ng trabaho sa printing. Ngayon naisip ko ito din, nag-imprenta ako ng t-shirt na people power. Kaya ito sa EDSA po, yung people power na t-shirt yan, ako po lahat gumagawa yung mga t-shirt yan noong araw. Natuklasan ko yun sa sarili ko, ang pagkahilig ko sa drawing noong mga 5 years old ako. Pagkat kung ano yung mahawakan ko, halimbawa mga uling, charcoal, ginuguhit ko yan sa mga dingding or malalapad na bato. Kahit saang makikita kong gusto kong i-drawing. May canvas ako, pero walang brush, pero may pintura ako. Nag-umpisa ako, bulak. Yun ang binagbabrush ko. Yun ang sinasawsaw ko dun sa kulay. Naisip ko, siguro pwede na ang kamay. Nagsimula din akong gumamit ng fingerprint. Karamihan sa mga tema ko, ma'am, yung makikita mo sa araw-araw ng buhay ng tao. Sapagkat bilang isang Pilipinong artist, kasi Pilipino tayo dapat ibabagay ko rin doon sa kung ano tayo sa buhay Pilipino. We learned it in an art center in Baguio, and then eventually nakuha na namin yung sarili naming style and ayun. Saka sa experience siguro. Yeah, ganun. Kaya University of Life. Maraming kulay naman sa buhay so and then pero pag sa namin sa mosaics, si Gaudi at saka si Hundertwasser or parang two inspirations rin ang galing ng mga ginawa nila with mosaic and everything. Daming nagtatanong sa amin, ano ibig sabihin ng Mighty Butchers? Pero kahit kami hindi so, gusto lang namin isang mighty na word. Wala kaming alam na word, so nag-invento na lang kami ng buttons. Meron mga differences, pero dahil respeto rin sa isa't isa, so mas nagiging parang maganda yung outcome dahil sa respeto. Pero pag differences, kailangan mong tanggapin pa. Nakita na nung father ko na maging arkitekto ako. Then nagpe-paint ako. Sabi niya magiging artist din daw ako. Pero hindi man ako naniwala. Pero gumagawa lang ako kung anong gusto ko. Gumagawa ako ng model, ng houses. Made from the matchbox. Di ba gawa sa kahoy yun? Then kinag-create ako ng mga houses. I'm Jonathan Dange, accidental artist. Practicing architect and sculptor. Pinagsabay ko. Usually, like my toothpick sculpture, out of nothing. More on emotional, yun ang gagaling sa loob. Then, after gagawa ako ng bagay, out of nothing, no sketch, no plan. Natakot akong magplano, ganun, ng artwork. Then, out of nothing, nag-create ako. Then, after nun, pag natapos ko siya, then titignan ko kung anong ibig sabihin sa akin ng ginagawa ko, sculpture.